Noong may hearing sa Amerika, hindi nagustuhan ng constituents yung mga sinasabi nila. Meron silang karapatan na magpadala ng mensahe at pagsabihan yung representative nila na hindi ako sang-ayon sa opinion mo sa hearing at bilang representative namin, dapat ikaw yung magiging boses namin. Matanong ko lang, etong mga representatives na to, they are playing gods. Sa hearing ngayon, tungkol sa impeachment ni VP Inday Sara, halatang halata, ginagamit nila ang power nila, inaabuso nila ang posisyon nila para makahanap at makakalap ng ebidensya laban sa Vice President. Gusto nyo pala ng clarification para sa impeachment. Bakit kailangan nyo pang humingi galing sa iba't ibang tao o galing sa iba't ibang agency or galing sa iba't ibang sektor para lang makahanap ng ebidensya laban kay VP Inday Sara? Huwag niyong sabihin na meron na kayong mga ebidensya. Kasi kung meron, dapat wala nang hearing sa House of Representatives. Dapat dumiretso na yan sa Senado. Binibigyan niyo ng karapatan ang isang polluted na witness, pero ayaw niyong bigyan ng karapatan yung Vice President. Same thing with the former president. You have the nerve to say na dapat bigyan ng karapatan yung mga taong yan habang kayo mismo ang umaabuso sa karapatan ng pamilya Duterte. Nakakahiya kayo. Kayong lahat na sumasang-ayon sa impeachment trial na to para lang hindi maging presidente si Sara kasi takot kayo sa lahat ng mangyayari pag siya ang naging presidente. Nililihis ninyo ang usapan kasi ayaw nyong mabulgar kung sino man yung nabigyan ng maleta ng 18 Marines na lumabas ngayon para magbigay ng testimonya tungkol sa korupsyon sa bansa natin. At kailan nagiging credible ang isang Madam Chair na may utang pa na ilang milyon sa Vice President? Alam niya ng lahat ng mga Pilipino kasi yan yung sakit ng mga Pilipino, di ba? Hindi marunong magbayad ng utang. The Vice President is right all along. Ginagamit nila ang pondo, ang pera nyo, mga Pilipino, para sa hearing na to habang naghihirap na ang bayan natin, may problema na sa gasolina, sobrang mahal na ng mga bilihin, at gutom na ang mga kababayan natin. Hiyang-hiya ako sa mga House of Representatives na yan. Lalong-lalo na sa mga honorable kuno na present kanina sa impeachment hearing ni VP Inday Sara. I am saying this not because I support the Duterte. Pero if you're in the right mind, makikita mo and obviously malalaman mo na yung mga taong nagre-reklamo, si Dilima, si Jokno, at marami pang iba. Ito yung mga taong maraming mga issue noon pa sa drug money. Hindi ito para sa Pilipinas. Ito'y paghihiganti ng isang galit na lola kasi nabulgar lahat ng mga ginagawa niya sa loob ng kubol at sa labas kasama yung driver niya. And yet, they have the nerve to call themselves honorable. At malala, may mga Pilipino pa talagang sumusuporta sa mga taong to. And how twisted are those people supporting Dilima and everyone in her side para sabihin ko na hustisya at para sa bayan. Pero ang katotohanan, ito'y para sa sarili nilang interes. Alam nyo, magiging presidente si Vice President Inday Sara in a peaceful way. Ang panahon ang magsasabi na siya ang magiging presidente. Kaya maghanda na kayo, mga honorable people. Tingnan natin kung gaano kayo kalinis at kainosente. Alam nyo, there will be a day of reckoning and it's gonna be soon. Milyong Pilipino ang umiiyak at maririnig yan. May araw din kayong lahat.